Nagsimula muli ang Ramadan. Ngayong taong 2024 itong buwan ng Marso lamang. Ang buong kamusliman sa iba't ibang parte ng mundo ay ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin bilang isang mabuting Muslim. Gigising ng maaga bago magsimula ang adan o panawagan sa pagdarasal para lamang makapaghanda ng mga kakainin para sa suhor. Ito ay kainan bago magbukang liwayway at simulan ang pag-aayuno. Bago kasi magbukang liwayway, ang mga Muslim ay kailangan munang kumain at uminom ng tubig bago simulan ang pag-aayuno para may lakas at hindi ka magutom sa buong isang araw na wala ka nang makakain at iinumin pa ng kahit ano. At hihintayin muli ang takip silim at adan para sa Maghrib prayer time. Ito na kasi ang hudyat na tapos na ang buong araw ng pag-aayuno at pwede ka na ulit mag-iftar o kainan after ng pag-aayuno. Ganito mag-ayuno ang mga Muslim, pero marami pa din tayong hindi alam about sa Islam, lalo na sa kanilang banal na buwan na tinatawag na Ramadan. Ano nga ba ang Ramadan at bakit nga ba nag-aayuno ang mga Muslim sa panahon na ito? Sa video natin ngayon, alamin natin ang mga nakatagong histeryo na nakapaloob sa pag-aayuno ng mga Muslim. Tara, simulan na natin! Maraming mga relihiyon ang gumagawa ng pag-aayuno ayon sa utos o gawa ng kanilang relihiyon. Katulad na lang ng mga Hindu, ang pag-aayuno sa Sanskrit ay tinatawag na Upavasa, kung saan ang mga deboto ay nag-aayuno sa natatanging pagdiriwang nila bilang tanda sa paggalang sa kanilang sariling Diyos at pananampalataya. Ang mga Hudyo naman ay ang pag-aayuno nila ay tinatawag na Yom Kippur o Araw ng Pagtutubos. Ito ay ginagawa sa pinakahuling 10 araw ng pagsisisi o ika-10 ng Tishri na tinatawag at ipinagbabawal kumain, uminom, maghugas, magsuot ng tela, nagyari sa balat ng hayop at pagtatali. Ang mga Katolikong Kristiyano naman ay sa Semana Santa sila nag-aayuno. Ito ay ginagawa ni Jesus, asalawalay salam, na 40 araw siyang nag-aayuno. Ang mga Katoliko o Kristiyano ay ginagaya ang pag-aayuno ni Jesus ng 40 araw bago dumating ang araw ng pagkabuhay, ngunit ito ay ginagawa ng mga tao noong pang ika-7 siglo pa. Sa ngayon, ang ibang mga Kristiyano ay pinagbabawal lamang ang pagkain ng karne at ipinagbabawal ito kainin sa araw ng Biyernes ng alas 3 ng hapon hanggang dumating ang araw ng pagkabuhay ay maaari na silang muling kumain nito. Ang iba kasi ay iniisip na ang pag-aayuno ay kabayaran sa kanilang mga kasalanan na nagawa. Sa Islam ay iba ito kasi pangunahing paraan para ilapit ang sarili sa Diyos at mas tumaas pa ang pananampalataya ng isang Muslim. Ang Ramadan ay pinakamahalagang buwan ng mga Muslim kung saan ito ang panahon na ginagawa nila ang saim na salitang Arabic o pag-aayuno sa banal na buwan ng mga kapatid nating mga Muslim. At ginaganap ito tuwing ika-9 na buwan sa kalendaryo sa Islam. Ito ang buwan ng paninilay-nilay, pagdarasal at gunitain ang ipinahayag ng propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang buwan ng Ramadan ay isa sa pinakamagandang oras para mas mapalapit pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin ang pinakamagandang buwan na humingi ng patawad sa lahat ng mga naging kasalanan ng isang Muslim habang ginagampanan ang pag-aayuno upang maging dalisay ang pang-espiritual at maging mas matatag pa sa lahat ng pagsubok. Walang ginawa kundi magdasal o magsala at ginagawa din ang tarawih lalo na sa mga masjid o moske. Ang tarawih ay ginaganap sa gabi after ng Isha prayer. Ang Isha prayer ang pinakahuling obligatory daily prayer na ginagawa ng mga kapatid nating na Muslim. Ang tarawih ay napakahabang dasal na mas madalas na ginagawa sa masjid.
Ang Ramadan ay ito rin ang panahon ng pagpipigil at matutunan iwasan ang mga bagay na ipinagbabawal katulad na lang ng pagsusugal, paninigarilyo, pakikipag-away, pagmumura, pagsisinungaling, pagtatalik at iba pa na pwedeng makasira sa pag-aayuno. Para mas tumibay pa ang puso sa pagiging pasensyoso o patience sa araw-araw na kinaharap ng pagsubok sa buhay. Dito kasi masusubukan ang iyong pagpipigil kung kakayanin mo ba o hindi. Pero kung talagang nais mo ng pagbabago, ito ang tamang panahon na magagawa mo ito hanggang masasanaya mo ito. Ang pag-aayuno ng mga Muslim ay walang kakainin ng kahit na ano at walang iinumin na kahit anuman sa buong isang araw at gagawin ito sa isang buong buwan ng Ramadan. Magsisimula ang Ramadan kapag nakita na ang crescent moon at dito na sila magsisimulang mag-announce sa buong mundo para ipahayag ang nakatakdang pagsisimula ng banal na buwan. Pero dahil magkakaiba ang oras ng mga bansa at hindi magkakapareho, may mga namumuno sa bawat bansa na sila ang maglalahad ng balita para sa pagpasok ng Ramadan. Ang nangunguna talaga sa paglalahad ng balita para sa Ramadan sa buong mundo ay ang bansang Saudi Arabia at ang ibang bansa ay nasunod sa kanila para maibalita naman sa kanilang sariling bansa. Ang mga Muslim na exempted o maaring hindi mag-ayuno ay mga naglalakbay. Mga naglalakbay sa malalayong lugar na kailangan ng lakas at pwede mo naman itong mabawi sa araw na ikaw ay available para lang makumpleto ang isang buwan na pag-aayuno kahit tapos na ang Ramadan. Ang mga Muslim na may sakit ay maaring hindi na mag-ayuno o mag-sign dahil kailangan nilang mainom ang mga gamot sa tamang oras at kailangan makakain ng sapat para makabawi ng lakas. Ang mga matatandang wala ng kakayahan, makapag-ayuno at mga batang wala pa sa edad na 10 ay hindi pa pinag-aayuno. Ang simula talaga ng edad ng bata sa pag-aayuno ayon sa paniniwala ng mga eskolar ay sa pagitan ng 10 at 12 taon. Ang babaeng nagpapasuso sa kanilang supling ay hindi pinag-aayuno para mabigyan ng sapat ng gatas ang kanyang supling at kailangan niya ng sapat na lakas para dito. Ang babaeng may regla ay pinagbabawal mag-fasting dahil ang babaeng nireregla ay naglalabas ng dumi sa kanyang katawan. Kailangan maging malinis ang katawan sa pag-aayuno. Ang mga araw na hindi nag-ayuno ang babaeng niregla ay pwede niya itong mabawi sa araw na hindi siya nag-fasting. Bibilangin niya kung ilang araw siya nagkaroon ng regla at hindi nakapag-fasting. Babawian niya ito after ng Ramadan at kailangan niya mag-ayuno at kumpletuhin ang isang buwan na pagpa-fasting. Sa ika-27 day ng Ramadan ay magaganap nga ang Laylatul Qadr o tinatawag na Night of the Power sa Tagalog o Gabi ng Pinagpala. Ito ang gabi na ibinaba ni Angel Gabriel o Angel Jibril ang verses ng Quran kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag nalalapit na ang pagtatapos ng Ramadan, titingnan at hihintayin din ng magbago ang crescent moon para naman maipahayag nila ang tamang araw ng pagtatapos ng Ramadan at gaganapin na nga ang tinatawag ng Eid al-Fitr. Ang Eid al-Fitr ay tinatawag din na Feast of the Fast Breaking. Ito ay paghahanda at selebrasyon sa pagtatapos ng Ramadan at magsasabi ang bawat Muslim na salitang Eid Mubarak o Blessed Festival. Kapag Eid al-Fitr ay araw na nagsasama-sama ang buong pamilya at mga relatives para ipagdiwang ito. Nagbibigayan ng mga hadiya o gift, zakat or charity sa mga taong malalapit sa iyo at lalo na sa mga nangangailangan. Ang zakat ay isa sa pinakamahalagang gawain na dapat gampanan ng mga Muslim, ang pagbibigay ng zakat o tulong sa ibang tao kahit hindi naman Ramadan. Ngayon, alam na natin ang kahalagan ng Ramadan sa mga kapatid nating mga Muslim. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?